Matapang nang sumagot ang aktres na si Francine Diaz sa lahat ng mga nangyaring issue sa kanila ng dating kaibigan at katrabaho nito na si Andrea Brillantes. Sa ginawang live ni Francine, palaban nitong dinepensahan ang kanyang sarili at maging ang pamilya nito. Ayon dito, panahon naman na daw na ilabas ang katotohanan sa ginawa sa kanya ni Andrea. Akala umano niya noon ang kanyang pananahimik ay tama para hindi na umano lumaki pa ang kanilang issue. Ngunit habang tumatagal daw, ay lalo siyang nagiging masama sa paningin ng netizens. Maging ang ex-boyfriend ni Andrea Brillantes na si Seth Fedelin ay dinepensahan si Francine. Ayon dito, siya umano ang nagsumbong sa pamilya ni Francine sa lahat ng ginawa ni Andrea sa aktres. Dagdag pa ni Seth, hindi na daw niya papayagan pa sa pagkakataong ito na masira ang pangalan ni Francine dahil sa maling impormasyon na kumakalat. Paglilinaw ni Francine at Seth ay hindi daw sila nakikisabay sa issue ngayon ni Andrea Brillantes. Wala daw silang pakialam sa kung anuman ang nangyayari ngayon kay Andrea. Pumunta si Seth doon para humingi ng tawad. He invited Blythe, pero hindi siya sumama. And then the next thing I know is ako na yung pinagdepiestahan sa social media. Alam niya, nahihingi ng sorry si Seth. And yet, ganun yung ginawa niya. Wala kayong narinig sa akin at all. Nanahimik ako, not because tama lahat ng sinasabi niyo sa akin, nila. Nanahimik ako kasi akala ko mas magiging maayos kung tatahimik ako at kung wala kayong maririnig sa akin. Ayokong tumagdag pa. Ayokong tumagdag pa sa gulong nangyayari nun. Pero kasi na-realize ko na the more na nananahimik ako, parang mas lalo lang lumalala. Mas lalo lang lumalala yung nangyayari. And I think it's time na rin naman kasi for me to speak up. And I know na ang dami nagsasabi dyan sa inyo na duwag ako, gusto ko lang matawag na unbothered queen. No. Hindi ako nanahimik because gusto ko matawag na gano'n. Nanahimik ako kasi ayokong dumagdag sa gulo pa na nangyayari noon. Hanggang ngayon, tagal ko nanahimik. Alam niyo yan, hindi ako mapagpatol. At hindi naman ako talaga papatol because lahat ng sinasabi niyo ay hindi totoo. Ngayon, I am speaking up for my... Hindi niya ako sinugod sa dressing room. But, tinawagan niya ako and she was mad, she was aggressive. And then, hanggang sa, yun, parang the next few days, biglang ang gulo na, ang dami ng sinasabi sa akin ng mga tao. Wala akong inahas, wala akong nilandi, wala akong inagaw. Malinaw? Screen record nyo, pwede nyo balikan. Playback nyo. Kasi wala talaga akong inagaw. At kung ano ang nakikita nyo sa amin ni Seth on cam, ginagawa lang namin ang trabaho namin. At saka kasi, yung pagpunta niya sa bahay, yun ay para humingi ng tawad. Kasi alam nila ni Blythe, actually wala akong kasalanan. Pumunta sila dun sa bahay para humingi ng sorry. But, si Blythe ay hindi sumama. She was invited, pero hindi siya sumama. Kaya, nagulat ako kasi, bakit ako yung masama? Bakit ako na nga yung nadamay? Ako pa yung naging masama sa kwento. Wala akong inahas,
wala ko nilandi, wala akong inagaw. Pumunta si Seth doon para humingi ng tawad. He invited Blythe, pero hindi siya sumama. And then the next thing I know is ako na yung pinagpipiestahan sa social media. Alam niya, nahihingi ng sorry si Seth. And yet, ganun yung ginawa niya. Wala kayong narinig sa akin at all. Nanahimik ako, not because tama lahat ng sinasabi niyo sa akin, nila. Nanahimik ako kasi akala ko mas magiging maayos kung tatahimik ako at kung wala kayong maririnig sa akin. Ayokong tumagdag pa. Ayokong tumagdag pa sa gulong nangyayari mo. Pero kasi na-realize ko na the more na nananahimik ako, parang mas lalo lang lumalala. Mas lalo lang lumalala yung nangyayari. And I think it's time na rin naman kasi for me to speak up. And I know na ang dami nagsasabi dyan sa inyo na duwag ako, gusto ko lang matawag na unbothered queen. No. Hindi ako nanahimik because gusto ko matawag na gano'n. Nanahimik ako kasi ayokong tumagdag sa gulo pa na nangyayari noon. Hanggang ngayon, tagal ko nanahimik, alam niya yan, hindi ako mapagpatol. At hindi naman ako talaga patol because lahat ng sinasabi niyo ay hindi totoo. Ngayon, I am speaking up for myself and for my family. Kasi ang tagal namin na nahimik, lalo ako. I respect the plight. And, of course, Kay kita, hello sa Pansin. Unang-una, walang inagaw game. Walang nang agaw. Okay? Okay? Ako, alam ko ni Tita, ako ang nagsabi kay Tita, ako ang nagsumbong kay Tita kung ano ang nangyari. Kung ano dapat pero kasi, matrigger. squad naman tayo that time. Lahat tayo friends. That's why tinawag tayo squad, right? Pero kasi makikitid yung utak ng iba eh. Nakikitid kasi yung utak ng iba eh. So, yun. Lilinawin ko lang ha. Guys, ito mukha ko. Ayan. Nagpedilin po. Walang tinagaw si Francine. Okay? At hindi na ako magsasalita pa ng marami dahil Ito lang po namin klaruhin lalong-lalo. At Ito lang huwag namin yung dinadamay klaruhin. yung family Wala. ko, lalo ang mga bata. wag niyo po idamay yung mga kapatid ni Chin. Pag pinagdadamay niyo talaga, pagiging. talaga. Sinipon na ba? Yung etipak, dadalhin ko sa tapat ng bahay niyo. So, sana naman po, malinaw na sa inyong lahat. Ako, nandito lang ako. Nagsabi ako kung pwede ako magsalita. Tinanggap ni Francine. Sinabi ko na walang nasa. Nandito ako para sa kaibigan ko. Okay? Hindi kami nandito para magpasikat kami o sumakay sa mga issue na wala kaming pakialam. Wala kaming pakialam. Nandito ako para linisin ang pangalan ng kaibigan ko. Ang pamilya na tumanggap sa akin sa ikalawang pagkakataon ko, kung alam niyo lang. Nandito ako para sa kaibigan ko. At siguro, this time, talagang may marinig lang ako. Ang gagawin. Hindi. Basta yun po. Guys, magmahala na, magpapasko na, magbago-bago na. Tama naman.